Walang mapait na kape at nakakainip na araw sa Keroppi Podcast. Welcome guys sa ating podcast sa Keroppi Cafe. My name is Keroppi. And for today's episode, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa long-distance relationship. Magtatagal ba talaga? So may one time na nakikinig ako sa space sa Twitter. Tapos meron doon may nagtanong about long-distance relationship. Kasi yung jowa daw niya is nasa barko. I think it's a very common. Yung mga nasa barko, yung mga OFW or yung mga ganun. Tapos nagtatanong siya kasi yung tanong niya is kung magtatagal ba yung mga relationship na long distance long distance relationship, no? Kasi nga bali yung pagkikita nila was dito when umuwi yung naging jowa niya. Doon sila nakita, and then eventually maybe a few months from that one sumampa na ulit sa barko yung jowa niya. So medyo nag-worry siya sa progress ng kanilang relationship. And then it's also his first time na what we call this na magkaroon ng LDR. Kasi yung mga previous relationships niya daw ay mga normal lang naman, nasa paligid-ligid lang naman daw. So ito yung pinakauna niya and kinakabahan siya. Just a background, itong magjowa na to ay member ng LGBTQIA. Wait lang. LGBTQIA. Tama ba? Basta, hindi sila mga straight people, no? So, hindi sila mga hetero. Pero anyway, regardless kung hetero or sexual relationships yan, parang the same lang naman yung mga scenario in terms of, parang not scenario, pero more of yung mga issue siguro or yung parang ano ba tawag doon? Issue ba yun? Pero parang nararamdaman ng mga nasa lupa or yung mga naiwan, di ba, na mga partners, regardless kung they are straight or they are not straight, no? So yung pangangamba nila sa kanilang partner, kung nagloko ba or meron bang mga ginagawang kababalaghan while away, mga ganun. So I think it's a very common na mga pangamba for those magjowa na nasa isang long distance relationship. Of course, nangangamba din yung mga nasa barko, no? Yung mga malayo sa Pilipinas, yung mga nakikipagsapalaran sa labas ng bansa, no? So nangangamba din sila para sa kanilang jowa dito. Kasi of course, dito sa Pilipinas, it's easier. It's really easy to find another partner na malapit sa iyo, right? Tapos sila nasa malayo. So, maliban sa gap physically, may gap pa sa time. So, yun yung parang isa sa mga issues. Isa sa mga, hindi naman issue, parang mga challenges, ganun, sa isang LDR. So, yung pag ganun, for example, siyempre both partners nangangamba sila. Either yung isa, same yung pangangamba nila, just different lang siguro yung parang tumatakbo sa isipan nila. Kasi pag yung mga nasa Pilipinas, yung mga naiwan dito, siyempre isipin nila na walang nakakaalam sa ginagawa nila doon sa barko or sa ibang bansa, and they are also meeting other people. And especially kapag nasa, for example, OFW, syempre, they will meet another person right there na probably better than them, right? Tapos yung mga nasa ibang bansa naman or nasa mga barko, nangangamba din sila na similar din, may makitang mas malapit and mas yung ma-fulfill yung mga needs, physical needs ba or whatever needs na required ang personal appearance or
Ayan, so hindi ko na inanarrate kung ano yung mga chinika niya pa doon sa space, about their relationship, about their story. Pero yung gist ng topic na to is about long distance relationship, regardless kung anong gender nila, whether they're straight or they're not straight, as long as they are separated physically. Ayun. So, ano ba sa tingin nyo? Magtatagal ba ang ganong klaseng setup ng relasyon? Yes or no? You can actually participate. Meron akong nilagay na poll sa ilalim. If you are using Spotify platform, you will find or you can see the poll na ginawa ko down sa if you're gonna open the player, sa ilalim nun makikita mo yung poll. So may questions doon. Ay, hindi questions. Question lang pala. Kasi isa lang. Kung ikaw ba agree na magtatagal ang isang relationship na long distance. So there's a yes and there's no option. So yun. However, if you have additional comment kasi nakukulangan ka sa sagot mo na yes or no, you can still comment pero doon na siguro sa website ko. I will also include that on the description sa podcast na ito, yung link ng website para doon ka maka-comment. Kasi in Spotify, wala siyang comment section. So, yun lang yung option natin if you're using Spotify platform. So, we can give you a poll or yung ganon, or you can I think my question and answer, pero hindi ko pa yun na-try yata yung question and answer. Maybe next time. Try ko yung question and answer na feature. Pero again, if you want to comment, if you want also to share your own experiences, or kung meron kang sariling point of view, you can put that on my website. Kasi this podcast, I will also upload or post it on my website kung saan merong comment section doon. So you can go there, alright? Para sa akin personally, hindi pa naman ako nakatry ng ganyang setup. Pero based sa mga narinig ko, sa mga stories ng ibang tao na shinare nila na mga hindi nagtagal or mga nagtagal din, may mga nagtagal din. Parang napansin ko na sa current situation or current generation ngayon na parang hindi na masyadong nagtatagal yung mga relationship. Siguro because of a lot of options na ngayon, especially by internet, may mga social media and may mga meetups, may mga ganon. So may mga options na to expand or to network. So yun din yung siguro one of the reasons kung bakit hindi nagtatagal. That's why for me personally, hindi nagtatagal ang long distance relationship, especially kung kung walang enough foundation, no? Yung sinabi niya, yung story niya na parang few months lang yung kanilang after nakita sila, then few months lang yung parang nag-get to know with each other. Tapos after a few months sumampa na sa barko or umalis na sa Pilipinas. So nag-start na yung long distance relationship nila. So yung mga ganon, mahirapan talaga for me na mag-last. Pero of course, hindi naman lahat. Siguro mga nasa kung ganong scenario, walang foundation, siguro yung probability nun is siguro nasa mga 80 to 90% di magtatagal. So meron pa rin 15 to 20% na may mga nagtatagal. Kasi meron din naman mga tao na mas prefer nila yung parang hindi sila masyadong nakikita, yung wala masyadong pabebe moments, mga ganon. Yung parang they want their own freedom. Diba? May mga ganon na parang they still want to feel like parang single sila, pero their loyalty is still there. Alam mo yun, yung mga ganon. Pero pag first kasi, diba, pag tumadaan sa first stage ng mga magjowa kasi yun normally is honeymoon stage, diba? Or getting to know, mga ganon. So, nag-build ng foundation. Tapos pag naputol mo yun prematurely, tapos nagpumunta ka na sa isang challenge na LDR. So, nandun na yung mga
nako-conscious ka sa sarili mo, sa kanya, or nai-insecure ka, or nag-overthink ka na, ganon. So, maraming mga nangyayari both sa inyong dalawa if na prematurely cut yung honeymoon stage ninyo. So, kaya hindi nagtatagal, no? That's kaya yung sinasabi ko na ayun, nag-agree yung butiki. Anyway, balik sa usapan. So, mga tawag nun, there's a high chance na magtatagal ang isang LDR if merong strong foundation. But kung wala, yung probability na maghihiwalay din kayo is very high. Pero of course, basta may faith lang siguro sa each other at saka tamang din, yun bang parang for example, yung siguro compatibility ninyo sa isa't isa in terms of your love language, compatible kayo. So, what if hindi naman talaga, ano ba yung love language na parang required ang isang, ang the other half na nandoon, yung parang malapit, ganun. Yung parang, touch ba yun? Di ba? Kung wala naman ganun yung partner mo, parang hindi siya, hindi naman siya walang ganun, pero kasi lahat naman ng love language nandoon, every person. It's just that hindi sila, in terms of percentage na priority, magkaiba, right? So, what if hindi naman ganun, maliit lang yung percentage ng love language na touch sa partner na yun. So, hindi big deal sa kanila kung hindi sila makita, parang ganun. So, kung compatible sila sa ganun, so, there's a high chance naman na magtagal. So, depende pa din yun. Pero, yun nga yung sabi ko, pag walang foundation, malaki ang chance na hindi magtatagal. Pero this podcast episode na hindi kita pinapa-overthink na baka maghiwalay kayo. What if ikaw na nakikinig ngayon ay nasa isang LDR situation, no? Long distance relationship pala ng jowa mo. So rather, hindi kita pinapa-overthink. It's just that parang sinasabi ko lang na if ever ganun man and you want to stay with that jowa, dapat yung pag-usapan yun. Dapat yung isipin kung ano yung mga kailangan steps ninyo to keep your relationship. Kung hindi naman, kung for example, nararamdaman mo na yung jowa mo is mukhang mag-let go na, or baka ikaw naman ay mag-let go, talk to that person. Kasi syempre may commitment kayo prior sa ganyang feelings, no? Or ganun sa situation nyo ngayon. So, pag-usapan nyo yan, sayang naman, no? Kasi lalo na ngayon na marami ng mga single according sa statistics. So, mabuti na yung meron ka dyan, right? So, keep it if possible. At saka kung worth it naman yung person to keep, di ba? Malay natin, di ba? So, yun, pag-usapan nyo. Again, hindi ito pagpapa-overthink sa'yo. Ito lang isang, personal lang naman na point of view. No? Na base sa parang nakalap ko ng mga hindi naman kalakihan yung yung parang tawag nun? Ano ba yung tawag sa statistics? Yung parang yung number of participants, parang ganon. Hindi naman nun kalawak, pero mostly hindi talaga nagtatagal because of the foundation. Pero yun nga, kung ikaw ay nasa situation na ngayon, so you need to create a strong foundation despite of, for example, nakalabas na siya or what. Yung time zone gap ninyo, hindi naman yan ganun ka-issue eh. Kung gusto, may paraan. So, yun. Pero of course, isipin mo din. First, of course, you need to be also, lawakan mo rin yung pag-iisip mo na, kasi nga, may nagtatrabaho siya doon, right? And at the same time, may gap. So, what if umaga or gabi sa kanila, pagod na siya, right? So, yun. Medyo lawak-lawakan mo rin yung pag-iisip mo para hindi ka naman maging toxic. Ayun, so thank you so much mga best, mga kaibigan, mga sis.
mga sir, mga mams. Thank you so much sa pagkikinig sa ating podcast ngayon. Sana ay magkita tayo ulit or sana ay mag-tune in kayo ulit sa next episode ko. Please follow naman my podcast here in Spotify or kung saan ka man nakikinig ngayon, kung anong platform man yan. Kung may follow button dyan or subscribe, please click that one para naman ma-update ka kung meron akong new update or may new post ako na podcast. Once again, this is Caro and thank you so much for tuning in. Thank you and goodbye.